maging tagasunod na lingkod ni Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo?" Tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan." Nang malaman nito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Sina Santiago at Juan ay may kahilingan kay Kuya Jesus sa kwento natin ngayon. Hiling nila na sila ay makatabi ng Panginoon, isa sa kanan at isa sa kaliwa sa panahon ng kanyang kaluwalhatian. Kaya tinanong niya ang dalawa, "Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap ng aking daranasin?" "Oo," ang sagot nila. Pero alam ni Kuya Jesus na hindi lubos na naiintindihan ng dalawang alagad ang kanilang hinihingi. Dahil ang buhay ni Kuya Jesus ay buhay ng paglilingkod at paghihirap bilang pantubos para sa marami. Ito ang dahilan kaya kinatagpo ni Kuya Jesus ang mga tao sa kanilang kahinaan. Sa ating kwento ngayon, pinapaintindi sa atin ni Kuya Jesus ang tunay na ibig sabihin ng pagiging tagasunod niya. Ang pagiging tagasunod ni Kuya Jesus ay hindi sa pagiging sikat o bida sa lahat. Sa halip ay ang pagiging lingkod ng lahat para sa ikabubuti ng mas marami. Kaya iniimbitahan tayo ng simbahan na lumakad sa daang tinahak mismo ni Kristo, isang daan ng kahirapan at pagsunod, ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin, iniimbitahan tayo na gayahin natin si Kuya Jesus na tumulong sa kapwa na hindi naghihintay ng anumang kapalit na papuri o materyal na bagay. Gumawa ng mabuti hindi para purihin o pasalamatan ng marami, kundi para sa ikabubuti ng mga kapwa nating nangangailangan. Kaya ang pagiging tagasunod ni Kuya Jesus ay paglimot sa sarili nating kagustuhan. Ito ang ibig sabihin ng pag-aalay ng sarili hanggang kamatayan. Kinakalimutan natin ang kagustuhan nating maging sikat, ang sinusunod ng lahat at pinaglilingkuran ng lahat. Sabi nga ni Kuya Jesus, "Ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat." Paano tayo magiging tagasunod na lingkod ni Kuya Jesus? Una, magkaroon tayo ng paggalang sa ating kapwa. Kung anong ayaw natin ay huwag nating gawin sa iba. At ikalawa, sikapin na magkaroon tayo ng kakayanan na makita at madama ang damdamin at pangangailangan ng ating kapwa. Ibig sabihin, hindi na kailangan na humingi pa ng tulong ang sinumang nangangailangan. Mayroon na tayong kusa para tumulong at dumamay.
sa